Tracking startling new allegations this morning involving Canada from India's top anti-money laundering agency. Officials there are linking dozens of Canadian colleges to alleged human smuggling of Indians into the United States. Hello guys, Nardino TV again, and we are back again with another video. So for today guys, nandito lang tayo sa balcony. So naka-vacation leave tayo ngayon. Nagpapahinga lang tayo. Nagre-recharge ulit tayo for next year, no? Kasi by January 6, balik na naman tayo sa daily routine natin. Trabaho, bahay, and pag-aasikaso sa family. But for now, nakapahinga lang tayo ngayon, no? So, and hindi umulan ngayon, kaya I've decided na tumambay tayo dito sa balcony. No? Kanina may araw no? Pero ngayon, makulimlim na naman. No? And malamig na talaga, guys. No? So, nandito lang ako. Nagbabasa lang ako ng mga article about Canada and about Philippines. No? And meron akong isang article na nakita na gusto kong i-share sa inyo. Na for me, it's kinda alarming. No? So, and I hope ma-resolve to agad. So, ang title nung article guys is India allege widespread trafficking of international student through Canada to US. So, as per doon sa article guys, nag-i-investigate daw ang Indian Law Enforcement Agency regarding doon sa alleged link ng mga 250 plus colleges in Canada and yung dalawang entity sa Mumbai about doon sa suspected human trafficking ng mga international students from Canada to US border. Nagsimula yung investigation nung naka-receive sila ng incident report about 2 years ago, no? 2022, about doon sa isang family na natagpuan nilang wala ng buhay malapit sa border ng Manitoba and US, no? And they are family of 4 guys. And they are Indian nationals, no? So, mag-asawa at saka dalawang anak. Namatay sila apparently sa lamig. So, I think they are trying to cross the border. Tapos guys, last month daw, they found 2 men guilty, right? One from Florida and one from Chicago. Indian national din. And they are found guilty of bringing unauthorized people in the US. As per dun sa report guys, so yung isang nahuli guys na from Chicago na Indian national, siya yung nakikipag-coordinate, no? Kasi nga guys, yung 11 na tao na yon is from India. Siya ang nakipag-usap, siya ang nakipag-negotiate and everything. And yung nahuli naman from Florida, siya yung driver, no? And then out of 11 nga, 7 lang yung naka-survive or 7 lang yung nakapasok na US border. Yung 4 na sinabi ko kanina guys, natagpuan nga silang patay or wala nang buhay malapit sa border and sa Manitoba. Ang sabi pa dito, each member of the family daw needs to pay at least $93,000 to $102,000. Hindi ko lang alam guys kung Canadian or US, no? But those are the prices. Yung Indian national na from Chicago, siya daw ang nag-a-arrange nung mga papupuntahin sa Canada. At ang ginagamit niyang way guys is yung international student pathway. So meron na siyang mga contact probably ng mga colleges dito sa Canada at siya na ang nakikipag-usap para dun sa mga permits and everything, no? Pagkarating nila dito sa Canada, hindi naman sila talaga papasok sa schools. Meron na silang contact papunta naman sa US, no? So, ganon yung modus, 'di ba? Sabi nga kanina doon sa article, meron dalawang entity, no, sa Mumbai or sa India na involved dito sa investigation na to, no? So, yung isang entity daw is nakapag-refer ng at least mga 25,000 international students. Yung isa naman, guys, nasa 10,000 international students ang na-refer niya, no? Or hindi natin alam kung na-refer, kung na-process ba o nakapasok na ng Canada and then nakapasok na rin ng US. Hindi naman sinabi talaga sa article, no? Tapos, guys, ang sabi pa is, ang tawag nila agents, no? Or yung connected doon sa mga entity or doon sa group. Ang sabi is merong particular na place sa India na merong agents na
total of 1,700, pero across India, nasa 3,500 daw guys, and 800 of those are active. Yung dalawang entity na yon na from India, isang entity, meron siyang contact na 112 colleges dito sa Canada, at yung isa naman is 150. So merong 250 plus colleges dito sa Canada na alleged connected dito sa investigation na to guys. So yun yung article na nakita natin for today, na nasabi ko nga is another sad news, no, and another things to consider by the Canadian government, no, kasi this is, for me, malaki ang damage nito, no, para sa Canadian immigration system natin ngayon, lalo na sa international student pathway. So hindi maganda yung magiging image, no, ng Canada when it comes to immigrants na pupunta dito. Kasi alam naman natin guys na 2 years ago, no, and I think hanggang ngayon naman, no, na maingay ang international student pathway. Marami talagang gumamit yan at gumagamit yan para makapunta dito sa Canada, no. So it's just that naa-abuse lang talaga. But yung ongoing investigation is into another level, kasi it's I think it's syndicate already, no? So it's plan na ginamit ang international student pathway ng Canada para makakross sila ng border papuntang US. May mga nakikita na rin ako mga article regarding dun sa i-strengthen ng US border, no, doon sa mga immigrants na pumapasok naman from Canada to US, no. I think that's the right way to do it, no, na talagang paigtingin yung security na meron sa mga borders, no, at saka yung with the policies na nangyayari ngayon sa Canada and sa US, makakatulong talaga yan guys, no. But again, this is another unfortunate event, no, na nalagay na naman sa hindi magandang topic ang Canada or ang Canadian immigration system natin dito, no. Talagang ganun no. So sabi ko nga nung mga past ko na vlog, no, na para sa akin ang take ko dyan, mabait or relax talaga ang mga rules ng immigration system dito sa Canada before, bago yung mga changes sa lahat. Talagang they assume na yung mga mag-a-apply or yung mga mag-i-immigrate dito is meron talagang integrity and honest with all the filings that they're doing. But right now, hindi na natin yan masasabi or hindi na natin yan ma-assume, no, sa mga nangyayari ngayon. Kaya ang daming mga policy changes na nangyayari dito sa Canada. And isa to sa mga reason na yan kung bakit napupush ang Canadian government para sa mga ganyang changes. Okay? So para sa akin, again, yung mga changes na nangyayari, it's for the better, no? Kasi kung ganito yung mga nangyayari na mga abuse and fraud or mga crime sa immigration system, kailangan na talaga or it's high time na for the Canadian government na talagang i-overhaul yung immigration system at talagang pahigpitin, no? At saka gumamit ng mga bagong mga process para talagang masala yung mga papasok dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.